Magandang umaga po, Ma'am Maricel at Sir Arnold at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Opo. Attorney, makikibalita po muna kami una sa lahat kung kamusta po yung sitwasyon ng ating mga pantalan, especially now na meron po tayong long weekend. Pareho pa rin ba ng sitwasyon ng mga nakakalipas na taon kahit na medyo mahal po yung mga petrolyo Mhm. ngayon, ano? Well, nag-ikot po tayo sa mga pantalan po natin kahapon, ano, at partikular po dito po sa port natin sa Batangas. Maayos pa naman po ang sitwasyon natin, ano, at continuously minomonitor po natin yung iba natin mga pantalan at consistent po, maayos pa rin naman po yung kalagayan po ng mga operasyon po natin. Kapansin-pansin lang po, Ma'am Maricel, Sir Arnold, na medyo bumaba po yung bilang po ng mga pasahero na Ayun nga. pumupunta po sa mga pantalan natin kumpara po sa mga nakaraang panahon, ano, partikular po nung nakaraang Semana Santa po nung last year. Bale po, naitala po namin yung pong weekend bago po mag Holy Week mismo na last year po umaabot po tayo dito po lang sa Batangas, ano, ng 25,000 passengers per day. Mm. Eh sa weekend po nasa 17 to 19,000 lamang po tayo. So medyo may Hmm. significant drop po. Pero ang maganda din pong balita, Ma'am Marisa, Sir Arnold, naglunsad na din po tayo dito po sa Port of Batangas at sa Port of Lucena po natin at maging doon po sa mga pantalan na pabalik din naman po ng Batangas at Lucena. Yung pong tinatawag nating Online Reservation Assistance System o ORAS, Mm. kung saan pwede na pong mag-reserve ng slot po yung mga kababayan natin online bago pa man din po sila pumunta sa pantalan at pagdating po sa pantalan nila, sa pantalan, kung meron na po silang reservation ay bibili na lamang po sila ng ticket. Hindi na po nila kailangang pumila pa ng pagkahaba-haba para lamang po makapila para makabili ng ticket. Mm. Sir, yung sinasabi po ninyo over the weekend ay mas kaunti na yung pasahero compared nung last year. Kailan po ba yung nakikita nating peak ng biyahe o tapos na yung peak? Well, normally, historically po, ang peak po natin ay Tuesday po o Wednesday Mm. ng Holy Week po, ano? Pero dahil nga po nagtanong-tanong din po tayo sa mga pasahero kahapon, medyo iniinda din po talaga nila, number one, yun pong pagtaas po ng pasahe, no, sa mga barko. At yun din pong kakulangan ng mga barko po, ano? Kasi dati na Hmm. po, Ma'am Marisa, Sir Arnold, medyo kulang na din po talaga tayo sa mga barko. Eh sa panahon po ngayon, dahil nga tumaas po yung presyo ng krudo, may mga barko po na nagbawas po ng biyahe at kung hindi man po nagbawas, meron pong ibang mga shipping lines po na medyo bumagal po yung service, ano, meaning Mm. yun pong normally halimbawa 3 oras o 4 na oras na biyahe ay umaabot po ng 5 oras dahil Nako. po hindi naman po nila mapabilis yung mga barko nila para makapagtipid din po sa krudo. Paano Hmm. yun, sir? Kasi nung mga nakakalipas na taon, I understand ang kadalasan na iniinda ng mga pasahero yung punuan, di ba? Yung hirap sa pagkuha ng mga tiket. Ngayon ba, ganun pa rin ang sitwasyon? Kasi bagamat sabi nga po ninyo, nabawasan yung bilang ng pasahero, pati pala yung barko nabawasan. Tama po, Ma'am Maricel, ano? Pero in fact po, nag-pilot test po tayo dito sa mga pantalan po natin sa Batangas at sa Lucena. At sabi ko nga po, pati po doon sa mga pantalang pabalik din po dyan sa Batangas at Lucena, yung pong online reservation assistance system Mm, natin, ano, mm, o mm, ORAS, mm, kung mm. saan hindi na po nila kailangan pumila para lamang po makakuha ng ticket dahil online po, maski nasa bahay pa po sila, pwede na po silang mag-book in advance at pagdating po sa pantalan ay kukunin na lamang po nila yung ticket nila. Hindi na po nila kailangan maghintay at parang sugal Hmm. na aasa silang chance passenger sila. So Hmm. meron po silang confirm booking. Mm. What will happen kapag hindi po sila nakapag-register dun sa oras? Well, hindi po sila makakabili ng ticket. Mm. Yun Hmm. po ang mangyayari doon. Kasi po ang Mm. ginagawa po natin, ini-encourage po natin yung mga kababayan natin na magkaroon po ng orderly queuing at saka passenger management, ano, na hindi na tayo nandoon sa sistema na dadagsa ka o pupunta ka sa pantalan na hindi mo alam kung ikaw ba ay makakakuha ng ticket o wala. Ang Mm. nangyayari po kasi, pupunta sila doon, hindi nila alam ang schedule. Kuminsan kahapon po may nakausap ako,
dati-rati po umaabot po siya ng 24 oras na naghihintay para makakuha ng ticket. Hmm. Kahapon po pagdating po niya in about 30 minutes po nakakuha na kaagad siya ng ticket. Mm. So, yun po ang sinasuggest po namin. So, istrikto po yung pagpapatupad natin dito sa oras. Paano po ang ginagawa? Pagpasok ng passenger, meron po bang ipapakita na ano ba, registration, QR code? Well, meron Paano po po? tayong may website po ang PPA, information dissemination na din po tayo diyan, pati po sa social media pages may QR code. So 3 step lang lamang po. Una po, i-scan nila yung QR code, i-redirect po sila doon sa website. Mamimili po sila ng biyahe nila. Siyempre, kukunin po yung mga detalye po nila. No? At pagkapili po nilang biyahe nila, i-reserve na po nila. Bibigyan po sila ng confirmed booking through another QR code, pati po yung detalye ng biyahe nila. Pagdating po nila sa pantalan, i-verify lamang po yun kung authentic ba yung QR code na na-download o pinapakita nila. At diretso na po sila sa ticketing counter, i-issuehan na po kaagad sila ng ticket. Mhm. Attorney Jay, papaano naman po doon sa mga hindi nga naabot pa ng impormasyon na ito na kailangan talaga na mag-register muna doon sa oras na pumunta na dyan sa mga pantalan? No chance na talaga silang makakuha ng ticket in person? Or papaano Meron po po ang gagawin tayo, dyan? Sir Arnold, meron po tayo mga help desk dyan sa mga pantalan kung saan doon naman po sila i-issuehan ng oras pass po. No? Kung halimbawa, wala po silang internet or wala silang gadget, pagdating po doon may mag-a-assist po sa kanila para makapag-generate po sila ng kanilang oras pass. Mhm. Kumusta naman po? Nationwide po ito, ano, attorney? Nag-pilot test lamang po tayo dito po sa Batangas at Lucena at sa mga pantalan po na pabalik din ng Batangas at Lucena. So, halimbawa po sa Batangas, so yung po mga palabas po ng Batangas, meron po silang pagdadaanan na oras pass dyan. At kung halimbawa ikaw naman po ay papuntang Calapan at pabalik po galing Calapan papuntang Batangas, sa Calapan po ay kailangan may oras pass ka din po. Linawin ko lang po, ano, meron kang oras o yung online reservation assistance system, pero dito ka pa lang bibili ng ticket kung saang shipping line ka. Bibili, tama po ba 'yon? Yes, Sir Arnold. Kasi po, this is a transition process po, no? Dahil kung maaalala nyo po, kailang taon na po nating pinupush yung online ticketing sa mga shipping lines. Nag-implement pa nga po ang PPA ng online ticketing platform. Kaya lamang po ito ay pinalagan po ng mga shipping line. Ano? At hindi nga po, sa kasamaang palad, hindi po natuloy ito. At hanggang ngayon po, problema pa rin po talaga yung ticketing sa mga shipping line. Kaya po naisip po ng PPA na para makatulong po sa mga kababayan natin na hindi naman po sila nagiging kawawa sa kapipila at umaasa ng parang milagro kung sila ba ibibigyan ng ticket, ay nag-formulate po tayo ng ganitong platform. Oho, dahil nga ho bago pa lamang naman itong oras na ito, kumusta po ang review? Syempre kasama rin ang ating mga shipping lines, ano? Well, maganda po ang review, no? Kahapon lahat po nung nakausap nating pasahero, bagamat sa initial po, syempre yung kailangan yung awareness, marami po na nag-iisip na parang dagdag na naman bang proseso to. Pero nung na-realize po nila kung ano po yung benepisyo at pinagdaanan po nila yung proseso na talaga pong kakaiba doon sa mga nakaraang experiences nila, marami po sa mga kababayan natin kahapon tuwan-tuwa po sila doon sa sistema at sila po ay nagpapasalamat na nagkaroon ng ganong sistema na assured sila na pagdating nila sa pantalan ay sigurado makakakuha sila ng ticket po, no. Ang problema na nga lang po diyan, syempre dahil nga sa sinabi kong kakulangan sa barko, ang nangyayari po diyan kapag medyo nahuli ka sa pagre-reserve ay namu-move down ka po doon sa sa Mhm. biyahe napu-push back ka, and then baka hindi mo din makuha po yung preferred schedule mo dahil kulang nga po yung barko at unahan din po yan sa pagbo-book. Okay. Pero sir, etong oras pass ay for limited time lamang muna natin i-implement, no? Simula Holy Monday hanggang April 8, tama po ba? Tama po, ito po ay Oo. pilot testing at makikita po natin dito kung unang-una po yung kung magiging successful po to at reception ng mga kababayan natin at kung magkakaroon man po ng kailangang
tweaking po or adjustment itong sistema. At kapag ito naman po ay naging successful, ito po ay i-implement po natin nationwide na po para lahat po ng mga kababayan natin dumadaan sa pantalan ay maging mas maganda po ang kanilang experience. Sir, yung sinasabi po ninyo kanina na kahit yung mga barko nagbawas na ng biyahe dahil po dun sa pasakit sa petrolyo, ilang porsyento po yung nabawas dun sa mga biyahe natin? Lalo na po dyan sa Batangas Port. Well, sa amin pong pag-estimate, Ma'am Maricel, sa ano po, no, lahat po ng mga pantalang pinamamahalaan po ng PPA, ang pag-iistima po namin bumaba po ng halos 5 hanggang 7% po yung biyahe, no, Mm. ng mga barko po. And dagdag mo pa po dyan na sa mga nakaraang halos 3 linggo na po nakaraan ay nagtaas na po din po ng pasahe yung mga barko, no, Mm-mm. uniformly, dahil pinayagan po sila ng Maritime Industry Authority na magtaas hanggang 20% po ng kanilang Mm. pamasahe, eh nagiging challenge din po sa mga kababayan natin, at yun din nga po ang feedback ng mga pasaherong nakausap natin kahapon na medyo mabigat din talaga po yung pagtaas ng pasahe. 5 to 7% po na bawas dun sa biyahe ng mga barko. Ilan po ang pantalan muli, sir, na under PPA? Nasa 132 po na pantalan ang atin pong pinamamahalaan ngayon po sa buong Pilipinas. Ayun. So kabuuan, medyo marami-rami rin yun, 5 to 7%. Pero I understand, meron po kasing nabanggit si PBBM na parang tulong for yung mga babiyahing may Agri-products. kinalaman po Mm. dun sa agriculture business. Pagsasakay daw sa Roro, tama po ba? Sinisimulan na po ba ito? Yes, maraming salamat, Ma'am Maricel, at nabanggit niyo po yan Mm-mm. na magsisimula po sa 15 po ng Abril, yun pong tinatawag na RoRo terminal fee po para sa Type 3 and Type 4 po ng mga bihikulo, yung po mga delivery van at mga truck na nagdadala po ng agricultural product, na dati-rati po ay ang 516 pesos po ang singil sa kanila. Si starting April 15 po ay piso na lamang po ang sisingilin sa kanila. Ano po yung mga requirements o yung mga kailangan nilang ipakita para kumbaga piso na lang yung bayaran nila? Well, pagdating po nila sa pantalan, doon po naman yung singilan po niyang tinatawag na RoRo terminal fee, no? Makikita po kung yan bang sasakyan na ay Type 3 or Type 4. Bali, yung Type 4 po, yan yung malalaking truck. Yung Type 3 po, yan yung mga six-wheeler po na delivery van, ano? Yung mga aluminum van. At makita lamang naman po na ang karga po niyan ay agricultural product. Halimbawa po, yung fresh na gulay, Mm. or yan po ay mga live na or unprocessed pong mga poultry or pork products po. Automatic po yan. From 516 piso lamang po ang sisingilin po sa kanila. Hanggang kailan po yung piso na singil dito sa mga involved sa agricultural business, yung mga nagde-deliver ng agri-products? Initially po, tatakbo po yan, Ma'am Maricel, ng 6 na buwan. Ano? At titignan po natin after 6 months po kung ikailangan pa rin po natin ipagpatuloy dahil nga po sa patuloy pong krisis dito sa Middle East at sa pagtaas po ng presyo ng petrolyo, maaari naman pong palawigin pa po yan beyond 6 months. Ano? Sa amin pong pag-estima, Ma'am Maricel, Sir Arnold, from 516 pesos to 1 peso, sa kada 100 litro po ng gasolina, kahit papaano po nakakatulong yan na mapababa po yung presyo ng krudo o ng diesel ng halos 5 piso kada 1 litro po. No? So inaasahan po naming malaking bagay din po yan. So pagdating po halimbawa doon nung sasakyan, basta nakita po ng sino po bang mag-i-inspect? Well, ang nag-i-inspect po niyan ay either po yung terminal operator po, no? Kasi may mga pantalan po tayo na pribado na po ang nag-ooperate. Kung hindi man po ay PPA po, no? At pag nakita naman po na ganun po yung ang karga niya, may listahan naman po yan. So yung pong driver ay pipirman po at i-acknowledge niya na nakabenepisyo po sila doon sa pagbaba po nung RRTF na yon, Mm. at bibigyan po sila ng resibo na piso para So po opo. hindi nila kailangang magpakita ng dokumento. Walang ganon, sir. Wala, hindi na po Oo. kailangan yon. Hindi na po Oo. kailangan. Basta visual lang po makita na fresh na gulay yan, or yan po ay live na baboy, live na manok, kundi man po unprocessed po na ano, no,
na mga agriculture products katulad ng bigas, ano po yan, applicable na po yung piso kaagad dyan. Pero sinong magsa-subsidize nito, sir? Government ba ang magbabayad dun sa mga Hindi po. Oo. Yan po ay kumbaga po yan ay pagbaba presyo po mula sa PPA po mismo, no? Ang Oh. mangyari po diyan, ang PPA naman po ay hindi po kumukubra sa national budget, hindi wala pong subsidiya ang PPA mula sa national government at hindi din po kumukuha ng pondo po sa General Appropriations Act, ano? So yan po ay magiging kabawasan po yan sa kita po ng PPA, ano, sa pangkalahatan. So ine-estimate po natin na sa pagbaba po niyang RRTF from 516 pesos to 1 peso, ang impact po niyan ay halos sa 6 na bilyon po sa kita ng PPA sa buong taon, ano. So sa amin po okay na rin po 'yon. Basta po ang importante sa utos din po ng ating Pangulo ni BBM at ni Secretary Banoy Lopez na magkaroon po ng direct impact na tulong po sa ating mga sa ating mga bumabiyahe po na may dalang mga agricultural at essential na kargamento. Usually po ba saan allotted yung 6 billion na pwedeng mawala sa PPA dahil dito sa ginawang piso yung terminal fee? Maintenance ba yan for the terminal? Ganun ba? Ano po yan? Kasi po, ang PPA po, bagamat halimbawa, meron tayong 132 ports po na pinamamahalaan, majority naman po niyan, siguro mga 95% po niya mga ports na yan, hindi po yan kumikita, no? At kailangan din po natin talagang gawin at i-maintain na yung mga ports na yan para po sa connectivity at access po ng mga sa mga isla po ng ating bayan, no? Dahil tayo nga ay isang archipelago. So, magkakaroon po ng impact yan ultimately sa pagtayo po ng mga bagong pantalan at sa pagmiminti na din po ng mga existing nating pantalan, ano. So kumbaga, ipagpapaliban muna yon to give way dito sa pisong terminal fee. Opo, bali ang mangyari po magkakaroon po tayo ng prioritization. Hindi naman po matitigil, ano, yung patuloy na pag-i-improve natin ng mga pasilidad. Kaya lamang po kung sa dati po ay nag-i-implement tayo halimbawa ng mga 80 pong proyekto sa isang taon, baka po umabot ng mga 50 na lamang po o kalahati para kung ano po talaga ang kakailanganin at prioridad po at ang yung iba po ay mag-i-ano na lamang po natin sila for later implementation. 6 billion pesos for 6 months po ito, sir, yung kabuuan ng piso na implementation. Opo, yan po ang estima po namin na magiging impact po na kabawasan sa kita po ng PPA ngayong pong 2026. Oh, ayan. At syempre, sabi nyo nga kanina, Attorney Jay, ano, na ngayong Martes at hanggang bukas, inaasahan pa rin ng PPA na marami sa ating mga kababayan ang susugod sa mga pantalan pa rin para humabol, ano, sa mga biyahe, lalo na kung sila ay may online reservation. Papaano naman po yung mga kapatid nga po natin na magsasama ng kanilang mga mahal na mga pets? Kailangan din po bang i-register o kasama ba yan doon sa sinusubukan natin, ano, na oras o yung online reservation assistance system? Well, unang-una po, Sir Arnold, ano, kapag tayo po ay magbabiyahe po ng ating mga alaga, na ano po, yung, lalo na po yung mga fur babies po natin, kailangan po meron pong clearance po yan from Bureau of Quarantine, ano, at ang nire-require po nila diyan, kailangan ipakita po yung medical record po nung mga dala-dala natin na hayop para makita kung yan po ba ay nabakunahan at yan po ba ay safe na i-transport, ano. So check po nila yan sa social media pages po ng PPA kung ano po yung mga requirements na yon, kung ano ang dapat na dokumentong dala-dala po nila. Primarily po, yung pong mga halimbawa, kung magdadala ka po ng aso po o pusa, kailangan po may carrying carriage po yan, ano. Meron pong kennel yan, hindi po pwedeng dala-dala mo lang na kandong-kandong mo lamang po Oo. yan, hindi po pinapayagan yan. Pangalawa po, marami din po ang bumabiyahe po dyan, yung mga may mga panabong o kaya Naku. mga manok, ano, na mga dala-dala. So kailangan din po meron pong quarantine clearance po yun, ano. At yun naman pong ano, ang iba pong requirements pa po natin dyan, makikita po lahat yan sa social media pages po ng PPA. Mabanggit ko din po, Ma'am Maricel, Sir Arnold, tuloy pa rin po yung ano
yun pong mga limitasyon po sa ibang mga probinsya tungkol po doon sa mga pork products at chicken products para maiwasan po yung avian flu at saka yung Mhm. pong yung mga sakit po na nagmumula po sa mga pork products. So tingnan po ng mga kababayan natin sa mga individual pong LGU kung yan po ay restricted pa rin o may pinagbabawal dahil baka po pagbiyahe nila mayroon silang pasalubong na kung anong mga processed products, baka po ma-hold din po ng Bureau of Quarantine yan. Yun. At bukod nga po dyan sa mga pinagbabaw, ano pa po yung mga no-no talaga o na ibiyahe na kung matatagpuan nasa bag o nasa bulsa ninyo o na baka ma-check ng PPA, abala pa. Ano pa po yan, Attorney J? Well, una, bawal din po yung mga dala-dala po mga sharp implements po, no, yung mga kutsilyo, mga itak, yung po mga gulok, mga palakol po, mga dala-dala po na ganyan at mga screwdriver po. Kinukumpiska po yan pagdaan pa lamang po sa mga baggage x-ray machines natin, At lalo po yung mga flammable products po, marami po tayo mga kababayan na nagdadala po ng mga butane na capsules po, yung ginagamit para sa mga yung mga portable na lutuan. So bawal din po yan, pati po yung mga LPG tanks, bawal po yan na dadalhin po na naka-hand carry po. Okay. Sir, sorry pa habol ha. Mm. Paano po yung how can we ensure yung security po at saka yung nagiging problema natin dati na kumbaga ay over capacity ng mga barko? Paano Well, hindi yung sa maulit? security po, Ma'am Mm. Maricel, yung po mga passenger terminal buildings po natin, meron na po tayong mga baggage x-ray machines dyan. At yan din po ay napapalibutan ng CCTV cameras po, no? Meron din po tayo mga K9 units diyan na na niroronda po ng Philippine Coast Guard. Yun naman pong overloading at overcapacity, yan po ay with our with the ORAS program po, ORAS system, makikita po natin diyan yung kung ano lang ang talagang pwedeng mabigyan ng ticket po ng mga barko. But ultimately po doon sa loading, ang namamahala po diyan ay Philippine Coast Guard at nagbigay instruction na po diyan si Secretary Banoy Lopez at sa Philippine Coast Guard through kay Admiral Ronnie Gavan po na kailangan po talagang tutukan ng mga kawani natin sa Philippine Coast Guard na hindi po papayagang mag-overload at mag-excess passenger po yung mga kababayan natin dahil bagamat kung sa timbang lamang po ay ika nga allowable pa, alam naman po natin na pag nagkaroon ng sakuna, limited din naman po yung number ng life vest po dyan sa authorized lamang po ng na kayang dalhin po niya mga barko. Kaya hindi po talaga dapat pinapabayaan na mag-excess passenger po yung mga barko. Nadagdagan na po ba sir yung mga timbangan natin sa ports? Kasi parang yan yung naging usapan natin nung nakaraan eh. Parang kulang yung mga... Weighbridge. Oo Mm. eh, di ba? Well, nagpo-procurement po tayo ngayon at ko nga po, nabanggit ko nga po nung huli kaming nakipanayam po kay Sir Ted na ngayong taon po ay na-approve na po ng PPA board na hindi lamang po mangilan-ngilan kung hindi lahat na po ng buong 132 terminals ay i-upgrade po, equip yung mga truck scale po, no? Pero mabanggit ko din po kasi na bagamat may mga track scale at pinapaigting din po natin ang pagmamonitor natin, marami din po kasi sa mga kababayan natin, Ma'am Marisa, Sir Arnold, talagang ayaw ding magpatimbang dahil lalong-lalo na po yung mga truck na mabibigat ang kargamento. Dahil pag natimbang po, ayaw nila, hindi sila isasakay ng barko, or two, ay paglabas naman po sa kalsada, at nakita po na natimbang na gano'n ay sila naman daw ay huhulihin po ng either DPWH o Highway Patrol. So kailangan po talaga at sa panig po ng PPA ay may mga kawanin na po tayo na bagamat nakita naman po natin na walang mali siya at dahil hindi nga po sumunod sa pagre-require ng pagtitimbang ay nabigyan po natin ng disciplinary action. So ano Ayun. pong magagawa ng PPA kapag katulad nga na nabanggit ninyo, ayaw Ayaw magpatimbang, kumbaga parang isusumbong lang rin kanino sa Coast Guard ba o sa labas na pala ng port? Well, hindi po. Ang instruction ko na po dyan Mm. na
is mandatory po yan. Non-negotiable yan na Okay. kailangang timbangin na kung saan may mga terminal na timbangan at hindi po bibigyan ng at hindi ko kompletohin yung kanilang mga loading documents kapag sila ay hindi nagpatimbang. At kung hindi po kompleto ang kanilang loading documents, hindi po sila makakasakay. Ayun. So pag hindi nagpatimbang, bawal sumakay. Diyan ka muna. Oo. Ganon. Tama po. Okay. Sir, baka meron pa po kayong mga paalala, lalo na po dun sa mga kapatid natin na babiyahe, pupunta sa mga pantalan ngayon pong Holy Week. Well, unang-una po, Ma'am Maricel, Sir Arnold, maraming salamat po sa pagkakataon na to, no? At may ibabahagi ko lamang po na sinabi na nga po natin na una, medyo nagbawas po yung yung biyahe po ng mga barko natin. Pangalawa, nagtaas din po ng pamasahe yung po mga barko. At pinananawagan po natin sa mga kababayan natin na kung hindi naman po talaga essential na tayo ay bumiyahe, maski po Semana Santa, siguro naman ay maaari natin ipagpaliban at wag na tayo makipagsabayan dahil baka ang mangyari po ay hindi din maging maganda ang ating experience. Na imbis na ngayong Semana Santa ay makapagnilay-nilay tayo, baka uminit ang ulo natin dahil hindi magiging maganda ang pagbiyahe natin. Na maaari naman siguro ipagpaliban na muna kung mapagpapaliban. Pero kung tayo po ay babiyahe, lalong-lalo na po dito sa Batangas at Lucena, ay mag-enroll na po tayo doon sa Online Reservation Assistance System o ORAS para po mas maging kaaya-aya ang pagbiyahe natin at sigurado tayo makakakuha po tayo ng ticket pagdating po natin sa mga pantalang sa Batangas, Lucena at pabalik po sa Lucena at Batangas pagkatapos po ng Semana Santa. Ay, sorry sir, importante. Paano pala mahahanap yung oras? I-google lang ba yun? Lalabas na ba yun? Pumunta po sila sa Facebook page po o social media pages po ng Philippine Ports Authority. Nandun po nakakalat, Ma'am Maricel, lahat ng QR code ng oras po. Ayun. At makikita po nila doon. I-scan lamang po nila yon at immediately madidirect po sila sa oras page po. No? Kung hindi man po, may website po yan. I-search lamang po nila sa Google. Sabi nyo nga po, ilagay nila oras PPA, mariredirect na po sila kaagad doon sa Oras website. Oh, ayan. At syempre dito nga po sa oras system na ito na sinusubukan ng PPA, kumbaga papaano po 'yan kung nakapagpa-reserve tapos hindi naman aabot? Meron po ba mga chance passenger? Well, una po, yung pong Oras Pass, kailangan pong nasa pantalang ka na 3 hours before po nung biyahe mo, Okay. para ma-validate, para mabigyan ka ng ticket. Kapag ikaw po ay dumating beyond the 3 hours, meaning less than 3 hours bago ng biyahe mo, nai-invalidate po yan at kailangan kumuha ka ng panibagong Oras Pass. Bakit po natin ginagawa yan? Number one, para maiwasan po yung sitwasyon na alam nyo naman, Sir Arnold, Ma'am Maricel, kung minsan may mga kababayan tayong mapagbiro na book lang ng book, nauubos yung slot, hindi naman pala, wala namang intensyong pumunta. So kung hindi ka makakarating, ay gusto namin maibahagi yung slot mo para sa susunod na pasahero at magkaroon sila ng pagkakataon. Ngayon po, yung normally po dati na napupunta ka doon na chance passenger ka, hindi ka po pwedeng mag-walk in or mag-walk up doon sa ticket counter na wala kang Oras Pass dahil hindi ka po nila bebentahan ng ticket. Iyon. So ipaprioritize pa rin yung mga naka-register naman na mas napaaga na nandun. Tama po, Sir Arnold. Ayun. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, attorney. Thank you for joining us this morning. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.